Magandang araw po, Kuya Bari. Gusto ko sanang magpasalamat muna sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng channel mo. Dahil kasi sa inyo ay nawawala po ang inip ko kapag nasa trabaho ako at nakikinig ako sa mga kwento ninyo. Dati po akong magsasaka at sa kasalukuyan po ngayon ay nagba-buy and sell ng mga palay, mais at gulay po dito sa Nueva Ecija. Siya nga po pala, Kuya Bari. Ako nga po pala si Hipolito. Taong 1996, 17 taong gulang pa lamang po ako noon na walang alam kung hindi puro kalokohan at pakikipag-away. Kaya po nagdesisyon ang mga magulang ko na ipadala ako sa kapatid ni Papa sa Mindoro na isang pulis at siya rin ang isa sa mga ninong ko. Binala ko pang ang takasan sila, pero ang tiyuhin ko mismo ang sumundo po sa akin. Kaya wala na akong nagawa pa dahil takot po ako dito. Maskulado, maitim, matalim tumingin at matigas po magsalita. Ganyan po si Tito Mascardo. Iyon po ang ikalawang beses na nakita niya ako. Ang una kasi ay noong bininyagan pa lang po ako. Pero ayon po sa kwento ni tatay, mahigpit ito at istrikto. Hindi ko naman po alam kung ano ang mararamdaman ko ng mga oras na kaharap ko na siya at kinakausap ako. Sa harap kasi ng aking ama ay inilatag niya ang kanyang mga patakaran sa loob at labas ng bahay nila na kailangan ko daw sundin dahil kung hindi ay hindi rin daw siya magdadalawang isip na kastiguhin ako. Sumang-ayon naman ang aking ama at bahala na raw ito sa akin. Sa totoo lang, Kuya Bari, nakaramdam po ako ng kaba at takot sa kauna-unahang pagkakataon. Napakalayo kasi ng ugali ni Tito Cardo sa tatay ko na napakalumanay at mahinahon kung ito'y magsasalita. Noong makarating po kami sa Mindoro, muli akong kinausap ng aking tiyuhin. Pinaalalahanan niya ako tungkol sa mga kababalagang nangyayari doon po sa lugar nila. Noong una, medyo napaisip pa nga ako dahil pulis siya pero halatang may takot sa mga sinasabi niyang aswang at mangkukulam na naglipa na raw sa lugar nila. Mayroon pong nag-iisang anak si Tito Cardo at mas matanda ito ng 1 taon sa akin. Gaya ko po, mahilig din itong dumalo sa mga handaan tulad ng fiesta. Ang pagkakaiba lang namin ay para itong trainee ng sundalo dahil palaging nasusunod ang eksaktong oras sa pag-uwi kahit mula sa eskwela. Hindi rin ito sumusuway sa mga utos ni Tito. Noong una ay naiilang at natatakot pa akong magpaalam lumabas kay Tito, pero nang lumaon po ay nakita kong hindi naman pala ito ganoon kahigpit. Basta magpapaalam lang kami ng pinsan ko kung saan pupunta at masunod namin ang sinabi naming oras ng pag-uwi ay hindi na ito nagagalit. Hindi rin po ako nakakarinig ng sermon kahit tanghaliin pa ako ng gising. Tandang-tanda ko pa, fiesta iyon sa isang kalapit naming baryo. Inaya po ako ng aking pinsan na pumunta dahil marami daw magagandang babae roon at masaya ang fiesta sa baryong iyon. Kaya naman kaagad kaming nagpaalam kay Tito Cardo. Pumayag naman po ito, ngunit mahigpit kaming pinaalalahanang huwag magpapagabi sa pag-uwi dahil dadaan kami sa malawak na bukirin kung saan may bali-balitang marami ang mga magnanakaw at mga adik. Pinagdala din kami ng balisong ng aking tiyuhin pero mahigpit kaming binilinan na wag daw mauunang makipag-away at gagamitin lang iyon sa oras ng kagipitan.
Sinabi pa nito na kapag nalaman niyang kami ang naunang makipag-away, ay siya mismo ang magpapakulong sa amin at ipapagulpi pa kami sa mga bilanggo sa loob. Napailing ako sa mga paalala ni Tito Cardo. Kuya Bari, hindi ko alam kung matatawa ba ako o mapapakamot na lamang sa aking ulo. Habang naghahanda kami sa pagpunta sa fiesta, ay panay ang tanong ko sa aking pinsan kung ano-ano pa ba ang maaari kong makita sa baryong iyon maliban sa magagandang chicks. Ayon naman sa kanya, marami daw palaro at kung ano-ano pang libangan na hanggang madaling araw nakabukas, kaya mas lalo po akong na-excite. 4:00 ng hapon, umalis na kami sa bahay dahil lalakarin lang namin ang papunta doon sa pista. Habang nasa daan ay panay ang kwento ng pinsan ko tungkol sa mga babae at kung papaano siya didiskarte. Tawanan pa kami ng tawanan. Hindi namin napansin na may 3 lalaki ang tila papalapit sa amin. Nagulat na lamang po ako nang magsalita ang isa sa mga ito at sinabing masyado daw kaming mapoporma. Baka daw hanggang porma lang kami at hindi namin mapanindigan. Medyo napikon ako sa mga lalaking yun. Sisitayin ko na sana pero pinigilan lang po ako ng pinsan ko. Binagalan lang namin ang aming paglalakad at hinayaang mauna ang mga lalaki. Pagdating po namin sa plaza ng baryo ay hindi ko maiwasang mamangha talaga dahil po sa ganda ng pagkakaayos ng paligid. Ang plaza po kasi ay nababakuran ng magagandang dekulay na papel at bulaklak. Nakaayos din sa gilid ang mga upuan. Sa stage naman po ay naroroon ang malalaking speakers at mga pailaw. Totoo rin ang sinabi ng pinsan ko na maraming magagandang babae dahil hindi pa man nag-uumpisa ang sayawan ay marami na akong gustong maisayaw na mga babae. Kaya naman bumili na kami kaagad ng entrance ticket para hindi maubusan. Ganito kasi Kuya Bari ang patakaran noon sa pagsayaw ng fiesta bago ka makapasok sa loob ng sayawan. 7:00 pa ng gabi ang umpisa kaya habang naghihintay po kami ay naglibot-libot muna kami ng pinsan ko. Naglaro kami ng iba't ibang palaro. Hindi namin namalayan na nakalapit na pala sa amin ang 3 kalalakihan na nag-angas sa amin kanina. Muli kaming sinubukang pikunin ng mga ito, ngunit mabilis akong hinila ng pinsan ko papalayo. Nagtawanan naman ang mga kalalakihan at sinabi na hindi na kami pag-aaksayahan pa ng panahon dahil mga duwag daw kami. Kuya Bari, alam mo sa totoo lang nung mga oras na iyon ay talagang inis na ako sa pinsan ko at doon sa 3 lalaki. Alam ko kasing kayang-kaya ko sa suntukan ng mga ito. Kung hindi lang talaga ako inawat ng pinsan ko, ay nako baka sa daan pa lang pinalagang ko na sila. Dumating ang oras ng sayawan. Pumasok na kami sa loob ng plaza. Ang numerong nasa tiket namin ay siya ring numero ng upuan namin. Noong nakaupo na kami, nakita kong muli ang 3 lalaki na nakikipagtalo sa bantay ng sayawan. Ayaw kasi silang papasukin ito pero nagpupumilit pa rin sila kaya nagpatawag na ng barangay tanod ang bantay para paalisin ang mga ito. Sinundan ko naman ang tingin ng 3 habang kakamot-kamot sa ulong lumalakad papalayo sa plaza. Nang magsimula na ang sayawan Kuya Bari, hindi ako magkamayaw sa pagpili kung sino ang isasayaw ko. Hanggang sa mapansin ko ang isang dalagang napakaraming lalaki ang lumalapit pero panay ang tanggi nito. Ang ginawa ko po,
Naghintay ako ng tamang pagkakataon para lapitan ito at nang sumuko na ang mga kalalakihang lumalapit dito ay kaagad akong tumayo para subukang ayain sumayaw ang babaeng ito. Papalapit pa lang ako, napansin ko na ang isa sa mga lalaking siga na nakatitig sa akin. Iniwasan ko ito ng tingin at nang makalapit ako sa babae, nagpakilala ako sabay tanong kung ayos lang bang maisayaw ko siya. Napatitig sa akin ang babae, Kuya Bari, at tumango bago tumayo. Kuya Bari, pakiramdam ko noon ay nanalo ako ng jackpot sa roleta dahil sa dami ng nag-aayang maisayaw ang babae, ay isipin mo, ako lang ang pinaunlakan nito. Habang sumasayaw po kami ay nagpakilala ito sa akin. Brelin. Brelin daw ang pangalan niya. Dito na ako nagtanong kung bakit hindi niya pinaunlakan ang mga lalaking lumapit sa kanya kanina lang. Ayon sa kanya ay mga bastos daw kasi ang mga ito. Nakikita raw niya ang paghimas na ginagawa ng mga ito sa mga nakakasayaw tuwing fiesta, kaya tinatanggihan niya. Habang kasayaw ko si Brelin, ay muli kong napansin ang isa sa mga sigang lalaki na nagmumuestra ng kamao sabay turo sa akin. Napipiko na talaga ako sa lalaking iyon, kaya itinanong ko kay Brelin kung kilala ba niya ang mga ito. Ayon sa kanya, taga-kabilang baryo daw ang lalaki na kilalang siga at barumbado. Mahilig daw itong mangursunada sa mga fiesta at palaging narereklamo ng panggugulpi. Mas mabuti na raw na wag ko na lang daw ito titigan o kahit pansinin man lang dahil kapag nakipagtitigan pa daw ako dito ay hindi na ito titigil hanggat hindi ako nagugulpi. Napangiti na lamang ako sa sinabing iyon ni Brelin at sinabing baka hindi lang nakakahanap pa ng katapat ang lalaking iyon kaya ganoon kalakas ang kanyang loob. Ilang tugtog din ang natapos naming sayawin ni Brelin bago kami naupo para magpahinga. Makalipas ang kalahating oras, muli sana akong lalapit sa dalaga nang biglang may kung anong sumabog sa gitna ng plaza. Lumikha po ito ng apoy kaya nagkagulo at nagsitakbuhan ang mga nagsasayawan. Mabilis na nakalapit sa akin ang pinsan ko, sabay hatak sa akin papalabas sa bakod ng plaza. Dahil po sa nangyari ay nag-aya ng umuwi ang pinsan ko. Pero sinabi kong hanapin muna namin si Brelin para makapagpaalam naman ako. Hindi nagtagal. Nakita naman namin kaagad ang dalaga kasama ng ilang kadalagahan na nasa gilid lamang ng stage. Lumapit po ako at nagsabing uuwi na kaming magpinsan. Ngumiti sa akin si Brelin bago nagtanong kung saan kami dadaan at kung maaari bang sumabay na siya dahil natatakot na siyang umuwing mag-isa. Ang mga kaibigan niya kasi ay mag-iikot pa raw sa mga palaruan at ayaw pang magsiuwi. Tumingin po ako sa aking pinsan at bago ako makapagsalita ay sinabi nitong alam niya raw kung saan nakatira ang dalagang yun. Doon na rin daw kami dumaan para makaiwas din sa tatlong siga na nangungursunada sa amin kanina. Habang naglalakad ay nahuhuli kami ni Brelin dahil panay ang kwentuhan namin at tanungan tungkol sa isa't isa. Madilim ang daanan dahil wala pang mga ilaw sa mga poste at tanging ang liwanag lang ng dala naming flashlight ang tumatanglaw sa daanan. Ilang minuto lamang at narating na namin ang daan papasok sa bahay ni Brelin. Ayon po sa pinsan ko, mas maigi nang doon kami dumaan upang makaiwas sa mga sigang kumukursunada sa amin.
Sinamahan po namin si Brelin hanggang sa tapat ng bahay nila at noong makapagpaalam na kami sa isa't isa ay tumuloy na kami sa paglalakad papauwi. Isang malawak na bukirin ang dadaanan pa namin at walang kahit na anong puno man lang sa paligid. Wala ring anumang kabahayan maliban sa mga maliliit na kubo na nagsisilbing pahingahan ng mga magsasaka. Habang naglalakad, nagbibiroan pa nga kami ng aking pinsan tungkol sa mga lalaking nangungursunada sa amin kanina sa sayawan. At noong nasa kasarapan na kami ng aming pagkukwentuhan, nang biglang makarinig kami ng mga taong sumisigaw sa bandang unahan namin. Tinanlawan namin ng flashlight ang dakong iyon at nakita namin ang tatlong kalalakihang mabilis na tumatakbo papalapit. Sabay-sabay nilang isinisigaw na mayroong aswang. Nakaramdam naman ako ng kaba dahil iyon ang mga lalaking iniiwasan namin ng pinsan ko. Tatakbo na sana kami pabalik pero mabilis silang nakalapit sa amin. Wala silang tigil sa paghingi ng tulong dahil hinahabol daw sila ng aswang. Nanginginig ang mga boses nila at bakas na bakas sa mukha nila ang matinding takot, Kuya Bari. Punong-puno din ng putik at tuyong lupa ang iba-ibang parte ng katawan nila, partikular na ang braso at ang kanilang mukha. Napansin ko rin ang malalalim at mahahabang gasgas na mayroon sa braso nila. Agad naman naming winasiwas naming magpinsan ang ilaw ng flashlight sa pagbabakasakaling makita ang kinatatakutan ng mga lalaki, ngunit wala naman kaming nakita. Ilang sandali pa, nakarinig kami ng nakakakilabot na angil ng hayop. Para itong angil ng malaking aso. Kaagad na naghagilap na maaaring gamiting armas ang tatlong lalaki, ngunit wala silang nakita dahil pananim na sibuyas at bagong ararong lupa ang nasa paligid. Dala ng matinding takot ay dumampot sila ng malalaki at tuyong tipak ng lupa habang kaming magpinsan naman ay inilabas na ang dalang balisong at naghanda na sa kung anumang aatake sa amin. Tinanlawan ko ng flashlight ang paligid sa pagbabakasakaling makita na ang hayop na umaangil. Halos pigil na pigil ang aking paghinga at pagkurap, Kuya Bari, para mapaghandaan ang anumang paparating na panganib. Ilang sandali lang at muling umangil ang hayop na ito. Sa pagkakataong iyon ay natanlawan ko ng flashlight ang sinasabing aswang. Isa po itong malaking aso na halos kasing laki ng 3 buwang anak ng isang kalabaw. Tanging ang mukha, leeg, mga paa at buntot lang nito ang may balahibo. Nakalabas po ang mga salasalabat ng ngipin nito habang tumutulo ang malapot nitong mga laway. Pinagbabato ito ng 3 lalaking siga. Tumama naman ang isang malaking tipak ng lupa sa mukha ng hayop na naging dahilan para mas lalo itong magalit. Kitang-kita ko ang pagbuwelo nito para umatake. Lumundag po ito papalapit sa amin. Dala ng matinding takot ay hindi ako nakakilos para umiwas. Mabuti na lang, Kuya Bari, at mabilis akong nahatak ng aking pinsan kaya hindi tumama ang pagsakmal ng aswang na iyon. Muli na namang dumampot ng mga tipak ng lupa ang 3 siga at naghanda muli sa pag-atake. Tinanong naman ako ng aking pinsan kung ayos lang ba ako at kung nasugatan ba daw ako. Tanging pag-iling lamang ang naisagot ko dahil sa kauna-unahang pagkakataon
ay nakaramdam talaga ako ng matinding takot. Nawala talaga, Kuya Bari, ang lahat ng tapang at lakas ng loob ko. Doon ko naisip na hindi lahat ay kaya kong tapatan ng aking tapang. Sa laki ng hayop na umatake sa amin ng mga sandaling iyon ay sigurado akong hindi mabubuhay ang sinuman sa amin kapag nasukol nito. Ramdam ko rin ang takot ng mga kasamahan ko. Ilang sandali pa at muling umangil na naman ang nilalang sa paligid, pero sa pagkakataong iyon ay parang naging dalawa na ito. Pumwesto kami ng pabilog habang magkakatalikuran. Walang tigil sa pagmumura ang isa sa mga siga, habang sabi naman ng isa ay makaligtas lang daw kami, ay sisiguraduhin niyang magbabago na siya. Panay ang pagpapalipat-lipat ko ng ilaw sa paligid hanggang sa matanlawan ko ang dalawang malalaking asong nagngangalit ang mga panga at walang tigil sa pagtulo ng malapot nilang mga laway. Mabilis na umatake ang mga ito, pero gaya ng nauna ay hindi na naman ako nakakilos. Napapikit na lang po ako at hinintay ang mangyayari. Naramdaman ko na lamang na may umagaw sa hawak kong balisong, at sa pagmulat ko ng aking mga mata ay nasa unahan ko na ang isa sa mga lalaking siga at ang pinsan ko. Hiyang-hiya talaga ako noon, Kuya Bari, sa sarili ko. Wala akong nagawa. Wala akong magawa dahil sa sobrang takot ko. Ang mga kasamahan ko naman ay panay ang tanungan sa isa't isa kung ano ang dapat naming gawin. Naisipan naming bumalik sa baryo, pero malayo na kami, kaya nagpalinga-linga ako sa paligid at nakita ko ang isang kubo. Inaya ko po sila roon at sinabing maaaring may itak o kahit anong armas doon na maaari naming magamit. Dali-dali kaming tumakbo papunta sa kubo habang panay ang lingon sa paligid. Pagdating sa loob ng kubo ay nakakita nga kami ng dalawang pala at dalawang itak. Kanya-kanya kaming dampot sa mga ito at nag-abang sa muling pag-atake ng mga nilalang. Ngunit ang buong akala namin ay hindi na kami aatakihin muli ng mga ito sa pagpasok namin sa kubo. Ngunit ilang sandali lang at muli na namang umalingaw-ngaw ang pag-angil sa paligid. Sa pagkakataong iyon ay parang nadagdagan na naman ang bilang ng mga ito. Maya-maya pa, naaninag na namin ang tatlong malalaking asong papalapit na sa kubo. Nagkanya-kanya na kami ng pwesto para paghandaan ang kanilang pag-atake. Nang mga oras na iyon, Kuya Bari, naramdaman namin na mas gigil na ang mga hayop. Mas agresibo ang mga ito at nagpupumilit ang mga ito na makapasok sa kubo. Mabuti na lamang nakaharang sa pintuan ang pinsan ko at ang isa sa mga lalaki. Walang tigil nilang hinahampas ng pala ang mga umaataking hayop. Kapag tinatamaan ng mga ito ay aatras lamang at muli na namang aatake na parabang hindi ito nasasaktan. Kung normal na aso ang mga ito ay tiyak natatakbo na ito papalayo sa lakas ng mga hampas na natatanggap sa mga kasama ko. Wala rin itong kapaguran sa pag-atake na parabang hindi man lang napapagod. Habang nasa gitna ng pagdepensa ang pinsan ko, ay tinawag nito ang isa pa sa mga lalaki para pumalit sa kanya at mayroon daw siyang susubukan. Kaagad namang lumapit ang lalaki habang ang pinsan ko po
ay naghalungkat na mga gamit na nasa loob ng kubo at noong makita ang hinahanap ay kaagad itong nagpaningas sa kalan. Nang lumakas na ang apoy ay inihagis nito ang pira-pirasong interior ng gulong. Umalingasaw ang amoy noon sa buong kubo na naging dahilan ng pag-ubo namin. Naghubad kami ng mga damit at ito ang ginamit namin na pantakip sa aming mga ilong at bibig para mabawasan ang aming nalalanghap na amoy ng nasusunog na goma. Ilang sandali lamang ay biglang tumigil po sa pag-atake ang mga nilalang. Kaya dali-daling sinandok ng pinsan ko ang nasusunog na panggatong at goma gamit ang pala. Saka ito inilagay sa labas ng kubo. Dali-dali namang kumuha ng dagdag na panggatong ang iba pang mga kasama namin para mas mapalaki pa ang apoy at nang maglagablab ito ng malakas ay muli naming idinagdag ang mga natitirang goma. Matapos iyon, Kuya Bari, ay nakiramdam kami sa paligid kung aatake pa ba ang mga nilalang. Lumipas ang halos 5 minuto. Walang umatake, kaya napanatag na kami. Ngunit ang buong akala ko ay naitaboy na namin ang mga nilalang. Ngunit makalipas ang halos 1 oras, ay natupok na ang lahat ng mga goma at gatong at muli naming narinig ang mga angil na umaaligid-aligid sa kubo. Bigla kaming nataranta kaya muli naming dinampot ang mga pala at itak bago pumwesto ng pagdepensa. Nag-iiyakan naman ang 3 lalaking kasama naming magpinsan na mga oras na iyon at panay rin ang pagmumura habang sinasabing wala naman silang kasalanan. Kuya Bari, maging ako man po ay parang gusto ko na ring maiyak ng mga sandaling iyon dahil sa tindi ng kaba at takot ko. Ilang minuto ang lumipas ay umatake na naman ang mga aswang. Halos maputol na ang hawakan ng pala sa tindi ng ginawa kong paghataw, pero mas lalong naging mabangis ang mga ito. At dahil wala na kaming ibang maisip na paraan para makaligtas, ay sinasabayan na namin ng pagsigaw ang bawat paghampas sa mga umaataking hayop. Kahit garalgal na ang mga boses, ay patuloy lang kami sa pagsigaw. Ilang sandali lamang ay may mga boses na kaming naririnig na tila papalapit sa kubo. Pasigaw na nagtatanong ang mga ito kung anong nangyayari sa amin. Dito na namin ibinuhos ang lahat ng aming pagsigaw na mayroong aswang at inaatake kami. Bigla na namang tumigil sa pag-atake ang mga hayop. Humarap ito sa amin at umangil ng napakalakas bago tumakbo papalayo. Sa pag-aakalang aatakihin nito ang mga papalapit na tao sa kubo, ay muli kaming sumigaw para maalerto ang mga paparating. Gustuhin man naming lumabas ng kubo, ay hindi na namin nagawa pa sa pag-aalalang baka muling bumalik ang mga nilalang upang atakihin kaming lahat. Walang kakurap-kurap at pigil hininga kaming naghintay sa mga susunod na mangyayari. Ilang sandali pa at nakalapit na sa kubo ang mga kalalakihan. Nagmura kaagad na nagmura ang isa sa mga ito habang tinatanong kami kung ano ba ang ginagawa namin doon sa 10 oras ng gabi. Nang sabihin naman naming inatake kami ng mga aswang sa anyong malalaking aso, ay napangisi ang 3 lalaki na nagpakilalang mga kagawad ng baryo. Tinanong din kami ng mga ito kung taga saan ba kami. Nang makilala ng mga ito ang isa
sa mga sigang lalaki ay tinawag kaming mga magnanakaw. Napaghinalaan pa kaming nakadroga at mga lasing. Nagulat na lamang ang mga ito nang makita ang malalalim at mahahabang kalmot sa braso ng tatlong kasama namin. Kami namang magpinsan ay puno ng gasgas sa iba't ibang parte ng katawan, kaya kaagad kaming isinama sa klinika upang gamutin ang aming mga sugat. Doon ko na, Kuya Bari, nalaman ang mga pangalan ng tatlong sigang lalaki. Si Resty, si Von, at ang pinakasiga na kumukursunada sa akin ay si Richard. Nang malamang anak at pamangkin kami ng pulis, ay biglang bumait ang mga kumakausap sa amin. Panay na ang tanong nila kung may masakit pa ba kaming nararamdaman. Habang ginagamot naman kami, ay nagpatawag ng mga tanod ang tatlong kagawad. Ipinagalugad sa mga ito ang mga sakahan para tignan kung naroon pa ba ang mga hayop, at ang dalawa naman ay inutusang sunduin si Tito Cardo upang ipaalam ang nangyari sa amin. Makalipas nga ang isang oras ay dumating na si Tito. Kinakabahan na kaming magpinsan dahil tiyak na mapapagalitan kami nito. Paglapit sa amin ni Tito ay tinanong lang kami nito kung ayos lang ba daw kami, bago lumapit sa mga kagawad at nagtanong kung may reklamo ba laban sa amin. Ipinaliwanag naman ng mga kagawad ang buong pangyayari. Napalingon sa amin si Tito na baka sa mukha ang pag-aalala. Halos papasikat na po ang araw nang payagan kaming makauwi ng mga kagawad. Ang tatlong siga naman po ay lumapit sa amin bago kami umalis at nagpasalamat. Kuya Bari, walang natagpo ang malalaking aso sa bukirin at sa mga kabahayang malapit sa pinangyarihan. Ngunit tanging mga bakas na lamang ng mga paa ang nakita ng mga tanod. Naging malaking trauma po iyon sa aming magpinsan, kaya naging bihira na po ang pagpunta namin sa mga sayawan ng fiesta. Lalong-lalo na kung liblib ang daraanan papunta dito. Makalipas lang po ang isang linggo ay muli naming nakasalubong ang tatlong siga. Ngunit sa pagkakataong iyon ay parang napakalaki ng ipinagbago nila. Binati kami ng mga ito at kinausap. Ayon po kay Richard, inis na inis siya sa akin nang isayaw ko si Brelin dahil matagal na pala niyang gusto ang dalaga. Dagdag pa nito, inaabangan daw nila ang pag-uwi nito para sana kausapin at makapagpaalam na rin na aakyat ng ligaw, kaya noong makita nilang kasama namin ang dalaga ay naisipan nilang tambangan kami, ngunit inatake daw sila ng malaking aso. Naging maayos naman po ang pag-uusap namin ng araw na iyon. At sa katunayan po, Kuya Bari, ay naging matalik kong kaibigan itong si Richard sa mahigit 3 taong pananatili ko po sa puder ni Tito Cardo. Matapos po ang pangyayaring iyon, ay hindi na po naulit ang karanasang iyon. Iyon na po ang una at huling karanasan namin na makaengkwentro ng mga aswang nang minsan po kaming namiesta sa isang baryo sa Mindoro. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Sana po ay magustuhan ito ng inyong mga tagapakinig. Mag-iingat po tayong lahat palagi at pagpalain nawa tayo ng may likha. Lubos na gumagalang, Hipolito.
Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Doring. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay mismong karanasan ko na nangyari noong taong 1983. Hindi na lang po ako magbabanggit pa ng mga pangalan ng lugar upang maitago ang pagkakakilanlan noon. Malamig na ang simoy ng hangin noon na nagpapahiwatig ng nalalapit na ng Kapaskuhan. Bagamat hindi pa po buwan ng Disyembre, ay ramdam na namin noon ang araw ng pagsilang ng nag-iisang tagapagligtas ng sanlibutan. Mayroon pong isang dayo noon sa aming munting baryo na tawagin na lang nating si Anastasia. Isa itong mainhin at kaakit-akit na dalaga. Mahilig siyang manood ng mga naglalaro ng basketball sa munti naming plaza na siyang kadalasan ko namang ginagawa kapag sumasapit ang hapon. Sa mga oras kasing yun ay nagkakaisa kaming mga binata at dalaga ng aming baryo sa pagtitipon doon upang magsagawa ng mga laro na kinalilibangan namin. At doon ko nga nakilala itong si Anastasia, Kuya Bari. Nakatira ito sa kanyang tiyahin na dati nang naninirahan sa baryo namin. Kaagad kaming nagkasundo at naging magkaibigan. Lagi siyang nagpupunta sa amin sa tuwing wala siyang ginagawa sa bahay nila. Ganoon din naman ako sa kanila. Nang mga panahong iyon ay nag-aaral pa ako ng elementarya, gayong 14 anyos na ako. Lagi kasi akong nahihinto sa pag-aaral noong tumungtong na ako sa ika-4 na baitang dahil sakitin akong bata. Si Anastasia naman ay hindi na pumapasok sa eskwela gawa ng tumigil na ito sa kanyang pag-aaral dahil na rin sa hirap ng buhay sa kanilang probinsya. Kuya Bari, may ilang taon din ang agwat ng mga edad namin at mas bata ako kaysa sa kanya. Nagpunta siya sa baryo namin upang samahan ang kanyang tiya Corazon na isang matandang dalaga. Isang araw, napadalaw si Anastasia sa aming tahanan. Hindi dahil sa pasyal ang kanyang nais, subalit nagtungo po siya para humingi ng tulong. Ang tiya Corazon daw niya ay biglang nagsuka ng dugo at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahil na rin sa pag-aalala, ay pinuntahan namin ng mga magulang ko ang bahay ni na Anastasia at laking gulat na lamang nila na ang dating mataba at madaldal na si Aling Corazon ay malaki ang ibinaba ng kanyang timbang. Sobrang nangayayat ito ng husto at lumalim ang mga mata na akala mo ay ilang taon nang naghihirap sa karamdaman. Na kung tutuusin naman ay ilang araw pa lang itong hindi lumalabas ng bahay gawa ng nilagnat po ito. Kapansin-pansin din ang madalas nitong pagbuntong hininga na para bang may labis itong nabibigatan na nararamdaman. Nagmungkahi na ang nanay ko na dalhin na sa klinika itong si Aling Corazon. Subalit hindi umayon ang matanda at sinabi niya lang na nais niya lang daw mamahinga. Hiram lamang daw niya ang kanyang buhay kaya alam niyang nalalapit na ang kanyang katapusan. Dahil sa mga sinabi niyang iyon ay napahagulgol na lamang si Anastasia. Makalipas ng 1 linggo ay ganap ngang nagpaalam si Aling Corazon sa mundong ibabaw. Nagkataon din sa unang lamay ni Aling Corazon ay dumating ang nag-iisa kong kapatid na si Kuya Noel. Nagtatrabaho ito sa syudad ng probinsya namin. Ang sabi niya ay titigil na muna siya sa kanyang pagtatrabaho doon dahil nais niyang tulungan muna ang tatay namin sa aming bukid na siyang labis na ikinatuwa naman ng mga magulang ko. Napansin ko kaagad na sa unang pagdapo ng tingin ng kapatid ko kay Anastasia ay may kakaibang ningning iyon. At hindi nga po ako nagkamali, Kuya Bari,
dahil kaagad na nagtanong si Kuya Noel sa akin kung sino nga raw ba ang babaeng palaging nasa tabi ng kabaong ni Aling Corazon. Ah, yun ba? Siya si Anastasia, kuya, pamangkin ni Aling Corazon. Ang tugon ko sa kanya. Marami pang itinanong sa akin ang aking kapatid tungkol kay Anastasia. At sa bawat mga simpleng tanong na iyon ay ramdam ko ang umuusbong nitong paghanga sa dalaga. 3 gabi ang lamay ni Aling Corazon bago siya inihatid sa kanyang huling hantungan. Anong plano mo, Anastasia? Uuwi ka na ba sa inyo? Ang tanong ko sa kanya matapos na mailigpit ang mga gamit na ginamit sa lamay ng kanyang tiya. Hindi pa siguro eh. Hintayin ko pa ang 40 diyas ni tiya bago ko lisanin ang bahay niya. Baka kasi multuhin pa niya ako kapag iniwan ko siya kaagad. Tugon naman niya sa akin na kahit may himig ng pagbibiro ay hindi pa rin maitago ang kalungkutan sa kanyang mga mata. At doon na nga nagpabida si Kuya Noel. Siya pa ang naghimok sa akin na doon na lang muna matulog kina Anastasia kung gabi para may kasama naman ito. At syempre pa ay kasama din siya. Doon na nga, Kuya Bari, nagkalapit silang dalawa. At 1 linggo lang ang lumipas ay sinabi na ni Kuya sa akin na sila na raw dalawa. Masaya naman ako para sa kanila dahil alam kong malaki ang paghanga ni Kuya sa dalagang ito kahit nung unang beses pa lang niya itong nakita. Kung dati ay 3 pa kaming nasa bahay nila sa tuwing sasapit ang gabi, nang maging magkasintahan na sila ay pinaubaya ko na kay Kuya ang pagsama at pagbantay sa kanyang nobya. Minsan ay narinig ko pa na pinagsasabihan siya ng mga magulang namin na wag daw gawan ng di kaaya-ayang bagay si Anastasia dahil ayaw raw nilang mapahamak ito. Nag-iisa pa man daw ito sa aming baryo dahil si Aling Corazon lang ang tanging kamag-anak niya roon. At ayon naman kay Kuya ay handa naman daw siyang managot anuman ang kahihinatnan ng kanilang relasyon. Hanggang sa sumapit na ang 40 diyas ni Aling Corazon. Naghanda kami ng kaunting salo-salo para sa mga taong nakiramay at nakidalo sa kanyang padasal. At napansin ko na parang balisa si Anastasia, na parang nangangati, na parang ewan. Kamot ng kamot kasi siya sa kahit saang parte ng kanyang katawan. Pati nga si Kuya ay hindi nakaligta sa ginagawa niyang iyon. Hanggang sa bigla na lamang itong nanginig at natumba sa lupa. Buti na lamang at maagap si Kuya Noel sa pagsalo sa kanya. Dinala namin siya sa kanyang higaan. Sobrang lamig na mga pawis niya sa buong katawan. Nang tinanong namin kung ano ang nangyari sa kanya, ay hindi niya sinagot. Humingi lamang siya ng tubig na maiinom. Kaagad naman na tumalima si Kuya. Sa puntong iyon ay pinagmasdan ko siyang mabuti. At bigla na lang ay nahagip ng aking paningin ang pag-ikot ng mga itim sa kanyang mata. Umikot iyon na para bang mata ng isang manika na gumagalaw-galaw. Dahil sa nangyari ay bigla akong kinilabutan at napatanong sa sarili kung bakit nagkaganoon, gayong imposible na mangyari ang ganoon sa isang mata ng normal na tao. Hindi naman iyon ganoon dati at sa mga sandaling iyon, Kuya Bari, doon ko lang ito napansin sa napakaikling sandali. Mukhang napansin ni Anastasia ang pagkakatitig ko sa kanya. Kaya naman ay tinawag niya ako sa aking pangalan. May dumi ba sa mukha ko, Doring? Tanong niya na ikinagulat ko naman. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero mukhang may takot na ako sa kanya matapos kong makita ang nakakakilabot na nangyari sa itim ng kanyang mga mata. Nauutal pa nga akong sumagot sa kanya nang wala naman.
Minsan pa ay nakita ko siya na lumukso palabas sa kanilang bintana. May kataasan din iyon at napatanong ako kung bakit doon siya dumaan gayong may pintuan naman sa harap at likod ng kanilang bahay. Kapag nakakausap ko naman siya ay kadalasan kong napapansin ang laging paglunok niya ng kanyang laway na parabang natatakam. Hanggang sa nagtapat na si Kuya Noel kina nanay at tatay na nais niyang maging asawa si Anastasia. Sasama raw siya sa pag-uwi nito sa kanilang probinsya. Dahil nga sa laging nakasuporta ang mga magulang namin, pumayag sila sa nais gawin ni Kuya Noel. Halos mag-iisang buwan din bago kami nakatanggap ng sulat mula kay Kuya Noel. Ipinarating niya na kailangan na naming mamanhikan upang mapagkasunduan na ang kasal nila ni Anastasia. Sa sulat din ay binanggit ni Kuya Noel na kasundo niya raw ang mga magulang ni Anastasia at masaya raw siya roon. Kaya naman, makalipas lang ang 2 araw ay gumayak na kami patungo sa probinsya ni na Anastasia upang mamanhikan. Gabi, habang nag-uusap ang 2 pamilya, nasipat ko si Anastasia na kinakamot ang kanyang likuran. Hanggang sa napadapo ang kamot niya sa balikat, sa tuhod, sa paa, at kung saan-saan pa. Ayos ka lang ba, Anastasia? Pagtatanong ko sa kanya. Ako? Oo, ayos lang ako. Medyo nanghangati lang kasi ako. Baka dahil dito sa damit ko. Tugon naman niya sa akin na hindi pa rin tumitigil sa kanyang pagkamot. Noong matapos na ang dapat pag-usapan, nagkaroon ng kaunting salusalo na pinagsaluhan naming lahat. Sa puntong iyon ay hindi ko na nakita si Anastasia sa kusina. Kaya hinanap ko siya para sana makipagkwentuhan at kamustahin na rin silang dalawa ni Kuya Noel. Nang tinanong ko naman si Kuya kung nasaan si Anastasia, sinabi niyang baka nasa kwarto at nagbibihis. Kaya naman nagtungo po ako sa kwarto nito, Kuya Bari. Kakatok na sana ako nang marinig ko mula sa loob ang isang ungol. Napakunot na lamang ang noo ko kung bakit umuungol si Anastasia. Hanggang sa bigla na lang may kumalabog mula sa loob ng silid. Sa pag-aalala na baka kung ano man ang nangyari kay Anastasia, ay madiin kong itinulak ang pintuan. Bukas naman pala iyon. At laking gulat ko na lamang nang tumambad sa paningin ko ang isang babae na may nakalugay na mahabang buhok na umaabot na sa talampakan nito. Nakahubad pa ito at mayroong mga balahibo sa katawan. May mahahaba at matutulis na kuko. Hindi ko nakita ang pagmumukha ng babae, gawa ng ang kanyang mahabang buhok na makapal ay tumatabon sa pagmumukha niya. Dahil sa gulat, nagpakawala ako ng isang matinis na pagtili na bumulabog sa mga tao na naroroon sa bahay nila Anastasia. Samantalang ang nilalang ay umangil habang binubuksan ang bintana at bigla na lamang iyong lumipad at naglaho sa dilim. Tumili ulit ako at nagsabing, "Aswang! May aswang dito!" Halos mabulol na ako dahil sa tindi ng takot na naramdaman ko ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hindi naman makapaniwala si nanay at tatay sa mga sinabi ko, maging ang mga magulang ni Anastasia at ang 2 nitong mga kapatid na lalaki. Ngunit si Kuya Noel ay tahimik lamang sa isang tabi. "Kuya, nasan si Anastasia? Naku, baka mapahamak siya o baka naman inatake na siya ng aswang." Halos hysterical kong sigaw na nagpagulo sa lahat. Ang buong bahay ay ginalugad upang hanapin si Anastasia, subalit wala ito roon. Ngunit
Bigla na lamang tumahimik ang magulong paligid nang may isang malapayong na nakabukas ang nakita sa bakuran. Bukod sa nasisinagan ito ng liwanag ng buwan, ay maaaninag din ito dahil sa liwanag ng gaserang nasa loob ng bahay na lumulusot sa labas. Hanggang sa ang malapayong na bagay na iyon ay huminto sa ere, saka biglang naging isang bulto ng isang babae. Ang babaeng nakita ko sa loob ng kwarto ni Anastasia. Biglang humaba ng humaba ang buhok nito patungo sa kinaroroonan ng dalawang kapatid ni Anastasia na nasa balkonahe. Kaagad na pumulupot ang mahabang buhok nito sa liig ng isang lalaki at walang kasing gaan itong itinaas sa ere. Nagpupumiglas ang lalaki at ang iba pa ay nagimbal sa nangyayari. Nagsigawan na kami at ang iba ay kanya-kanya ng tago sa kung saan pwedeng mapagkublihan. Ngunit ang ama ni Anastasia ay kumuha ng isang punyal at sa walang ano-ano ay hinabas niya ang buhok ng aswang. Nagpakawala ng matinis na tinig ang aswang na ito na tila ba galit na galit dahil sa ginawa sa kanyang buhok. Subalit ang buhok niyang putol ay tila may sariling buhay. Muli iyong humaba. Nagpakawala ng matinis na halakak ang aswang. Maging ang ama ni Anastasia ay hindi nakaligtas sa malademonyong buhok nito. Kaming nasa loob ay nanginginig na sa takot. Nakuha pang sabihin ni nanay na kung alam niya lang na ganito ang mangyayari sa pamamanhikan ay hindi na lang sana kami tumuloy pa roon. Nagyakapan na lang kaming tatlo ni na tatay dahil sa labis na takot. Ilang sandali pa ay nasipat ko na nilalapit na ng aswang ang isang lalaki sa kanya gamit ang kanyang buhok. Mabilis na pumulupot ang ilang hibla ng kanyang buhok sa mga paa at kamay nito. Maya-maya'y nangisay na lamang ang lalaki at mabilis na itinarak ng aswang ang kanyang mga kuko sa katawan ng biktima. Pumulandit ang dugo ng lalaki. Pagkasindak, kilabot at hindi maipaliwanag na takot ang biglang bubalot sa amin noon nang masaksihan ang ginawa ng nilalang. Ang ama naman ni Anastasia ay pilit na nagpupumiglas. Nais makawala sa buhok na gumagapo sa kanya. Marahas na nilapitan siya ng aswang at kaagad na ibinaon ang mga matutulis nitong mga ngipin sa katawan ng lalaki. Sumargo na lang bigla ang dugo ng biktima at ang aswang naman ay tila labis na nasisiyahan sa kanyang ginagawa. Tatlong lalaki kaagad ang sunod-sunod na binawian ng buhay sa kamay ng aswang na iyon. Napasigaw na ako ng malakas. Hindi ko kinaya ang magpigil ng maglabas ng boses at sa isang iglap lang ay nasa liig ko na ang ilang hibla ng mahabang-mahabang buhok. Kinaladkad ako nito patungo sa labas ng bahay at halos mawala na ako sa katinuan nang bigla akong yapusin ng nilalang. Mahigpit na mahigpit. Ang kanyang kuko ay ibinaon sa magkabila kong tagiliran. Sumidhi ang kirot na nararamdaman ko nang tumutulo na ang dugo ko mula sa ginawa niyang mga sugat. Pilit akong nanlaban at nagpumiglas, ngunit ang mga hibla ng buhok ay nakapasok na sa aking ilong, bibig, tenga at ang ilan ay nasa mga mata ko na. Hinang-hina na ako noon dahil kinakapos na rin ako ng hininga. Tila puputok na rin ang mga ugat ko noon dahil sa hapdi at kirot sa buo kong katawan. Lalong-lalo na sa aking mga mata. Naiangat niya rin ako mula sa lupa. Ang akala ko ay iyon na ang aking katapusan. Ngunit bigla akong nabitawan ng aswang. Nahulog ako sa lupa at natumba.
Sobrang hapdi ng mga mata ko at halos hindi ko pa iyon maimulat. Narinig ko na lamang ang sigaw ni tatay. "Bitawan mo ang anak ko!" Base sa sigaw niya ay napagtanto ko na may ginawa siya upang maisalba ako mula sa bingit ng kamatayan. Pagkapang akong kumapa sa lupa hanggang sa may kumuha ng aking mga kamay. Nakilala ko na lamang kung sino ito nang yakapin ako ni nanay. Kahit mahapdi ang mga mata ko, ay pinilit ko pa ring maibuka iyon upang makita kung ano ang nangyayari sa aking paligid. At saka ko nasipat na si tatay ay may hawak na sibat. Pinagamit raw iyon ng ina ni Anastasia na labis na naghihinagpis sa asawa at mga anak na nawalan ng buhay. Iwinasiwas ni tatay ang sibat at nagbalak siyang itarak iyon sa aswang. Subalit hindi niya magawa-gawa dahil sa mga hibla ng buhok na nakikipaglaban sa kanya. At sa kasamaang palad ay nabitawan ni tatay ang sibat at siya ay mabilis na pinuluputan ng mga buhok ng aswang. Ramdam ko ang sakit ng pagkakapulupot nun dahil sa pait ng boses na lumabas sa mga daing ni tatay. Nalilisik ang mga mata ng aswang at alam ko sa anumang oras ay mauubos na niya kami. Ngunit bakit parang may kulang? Kulang kami ng isa. Naalala ko si Kuya Noel. Nasaan na kaya siya sa isip-isip ko? Hanggang sa bigla ko na lang nakita si Kuya Noel na nasa likuran ng aswang. May daladala itong sibat at sa walang pag-aalinlangan ay itinarak niya ang sibat na bakal sa likurang bahagi ng katawan ng aswang na tumagos sa dibdib nito. Sa ginawang iyon ni Kuya ay tila ba nayanig ang aswang. Habang kinakapa ang talim ng sibat na tumagos sa kanyang dibdib. Maya-maya'y tila nawala nito ng lakas dahil unti-unting naging kalmado ang mga buhok nito na kanina ay nag-aalab sa kapangyarihan. Unti-unti rin iyong umikli. Nawala rin ang mga balahibo sa katawan ng babaeng aswang. Ang tumambad sa amin noon ang kahubaran nito at ang labis na nagpasindak sa amin ay ang anyo ng aswang sa tuwing nagkakatawang tao ito. Walang iba kung hindi si Anastasia. Lahat ay nayanig sa aming nalaman. Natunghayan na lamang namin na natumba si Anastasia at maraming dugo ang bumulwak mula sa bibig niya. Nagimbal ang lahat sa aming natuklasan at nasaksihan. Walang makapaniwala sa mga nangyari, ngunit kailangan harapin ang katotohanan. Katotohanang nasa aming harapan. At doon na mismo sa oras na iyon, isiniwalat ni Kuya Noel sa amin ang buong katotohanan kung bakit nagkaganoon si Anastasia. Anya, nasa probinsya pa lang namin si Anastasia ay may napansin na siyang kakaiba rito. Palagi daw itong nagkakamot at kapag sumasapit ang gabi ay nandilisik ang mga mata nito. Ngunit dahil mahal na mahal daw niya ang babae, ay binaliwala lamang niya ang kanyang mga napapansin. At doon na nga sa probinsya nila, ipinagtapat ni Anastasia na magiging kakaibang nilalang na siya kapag ganap na lumukob sa kanya ang itim na mahika na nagmula sa isang perlas na inihabilin sa kanya ng kanyang tiya korason noong nag-aagaw buhay na pala ito. Naawa raw ito sa tiyahin dahil sinabi nitong mas mahihirapan pa ito kapag hindi niya tinanggap ang perlas na iyon. Nais na raw magpahinga ng kanyang tiyahin. At dahil sa awa niya sa matanda, ay tinanggap na lamang niya ang perlas na magpapabago sa normal niyang buhay.
Para raw may mga iba't ibang boses na nag-uutos kay Anastasia sa tuwing sumasapit ang gabi. Hindi raw niya magawang panlabanan ito hanggang sa lumulukob na ito sa kanya at hindi na kayang kontrolin ang nadarama at ginagawa. At kapag sumasapit na daw ang panibagong araw, ay bumabalik na si Anastasia sa kanyang wisyo at walang natatandaan sa mga nangyari at nagawa. Kuya Bari, masakit man ang ginawa ng aking kuya kay Anastasia, ay tinanggap na lang niya iyon kahit mapait sa kanyang kalooban. Dahil sa aming narinig, ay napayakap na lang kami kay kuya. Tanging narinig na lang namin ay ang isang mahinang paghikbi at pag-iyak niya. Awang-awa ako sa kuya ko noong mga sandaling iyon, Kuya Bari. Alam kong masakit para sa kanya ang patayin ang kanyang babaeng pinakamamahal, ngunit iyon ang nararapat. Maging ang nanay ni Anastasia ay gulat na gulat at hindi na namin nakausap pa. Makaraan ang isang buwan. Napag-alaman naming na mayapa na rin ang nanay ni Anastasia. Siguro'y dahil sa mga hindi niya matanggap na nangyari sa kanyang pamilya. Napag-alaman namin na nagbigti pala ito sa likod bahay daw nila sa isang puno ng mangga. Isang kasaysayan sa aking kuya ang hinding-hindi namin makakalimutan nang minsang namanhikan kami sa pamilya ng aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at karanasan ko, Kuya Bari. Maraming salamat po sa paglaan ng oras upang basahin ito at maibahagi sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. More power po and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Doring. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.